Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, salaysay ng buod ng awit na Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar. Ikatlo, mahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda. Narito na ang talasalitaan. Unang bilang, kasawian, matinding kamalasan o trahedya sa buhay. Ikalawa, mandirigma, taong sanay at handang lumaban sa digmaan. Ikatlo, maharlika, taong kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ikaapat, masukal, makapal at mahirap pasukin tulad ng gubat. Ikalima, paghihimagsik, pag-aalsa laban sa namumuno. Ika-anim, pagdurusa, matinding hirap na nararanasan ng tao. Ikapito, pagkakanulo, pagtalikod o pagtataksil sa tiwala ng iba. Ikawalo, trahedya, malungkot at masaklap na pangyayari. Ikasyam, taksil, taong nagtaksil o gumawa ng masama sa kapwa. Ikasampu, wagas, tunay at dalisay, lalo na sa pag-ibig. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin. Narito na ang buod ng awit na Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar. Nagsimula ang akda sa isang madilim na gubat kung saan natagpuan si Florante, isang mandirigmang Albanian na nakatali sa puno at naghihinagpis. Ikinukwento niya ang kanyang mapait na kapalaran, ang pagkamatay ng kanyang ama na si Duque Briseyo, ang pagkakabilanggo ng kanyang inang si Prinsesa Floresca at ang pagkawala ng kanyang kasintahang si Laura. Si Florante ay anak ni na Duque Briseyo at Prinsesa Floresca. Ipinadala siya sa Atenas upang mag-aral sa ilalim ng gurong si Atenor. Doon niya nakilala si Adolfo na kalaunay magiging kanyang pinakamalupit na kaaway. Sa kabila ng talino at kabutihan ni Florante, naiinggit si Adolfo sa kanya. Pagbalik ni Florante sa Albania, nakilala at minahal niya si Laura, ang anak ni Haring Lenceo. Ang kanilang pag-ibig ay puno ng pagsubok dahil sa digmaan at inggit ni Adolfo. Ipinadala si Florante upang ipagtanggol ang Albania laban sa mga Persyanong pinamumunuan ni General Miramulin at siya ay nagtagumpay. Habang wala si Florante, inagaw ni Adolfo ang kapangyarihan sa Albania. Pinapatay niya si Haring Lenceo at Duque Briseyo. Ikinulong ang ina ni Florante at inagaw si Laura. Pagbalik ni Florante, siya ay dinakip at ipinatapon sa gubat. Doon nagsimula ang kanyang pagdurusa. Sa gubat, iniligtas si Florante ng isang Moro na nagngangalang Aladin na may sarili ring trahedya. Si Aladin ay anak ni Sultan Ali Adab ng Persya at umiibig kay Flirida na inaagaw rin ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaibigan, naipakita ang pagkakapantay-pantay ng tao anuman ang relihiyon. Dumating si Flirida, kasintahan ni Aladin, at pinatay si Adolfo upang iligtas si Laura na muntik nang gahasain. Nailigtas din si Florante. Kalaunan, bumalik ang kapayapaan sa Albania. Si Florante ay naging hari at pinakasalan si Laura. Si Aladin at Flirida naman ay bumalik sa Persya. Nagtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Ating nabasa at naunawaan ang mahalagang pangyayari sa akda na Florante at Laura. Dumako tayo sa pagsusuri. Sagutin natin ang mahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda.
Unang tanong, ano ang pangunahing kaisipan na ipinapahiwatig sa mga mambabasa ng Florante at Laura? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pangunahing kaisipan ng Florante at Laura ay ang pagtuligsa sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtatanggol sa katarungan, dangal at kabutihang asal. Ipinapakita ng akda na kapag ang pamumuno ay napunta sa kamay ng sakim, taksil at mapagkunwari, ang lipunan ay nalulugmok sa kaguluhan at pagdurusa. Ipinahahayag din ng akda na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Sa pagkakaibigan ni na Florante na Kristiyano at Aladin na Moro, ipinakita ni Balagtas na ang pagiging makatao ang pinakamahalagang batayan ng pagkatao. Ikalawang tanong, ano ang kalagayan ng lipunang Pilipino sa panahong naisulat ang Florante at Laura? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Isinulat ang Florante at Laura noong panahon ng kolonyalismong Espanyol, kung kailan ang Pilipinas ay dumanas ng mga sumusunod. Una, pang-aapi at kalupitan ng mga kolonyal na pinuno. Ikalawa, kawalan ng katarungan sa pamahalaan at hukuman. Ikatlo, pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nasa mataas na posisyon. At ikaapat, pagkitil sa kalayaan ng mga Pilipino, lalo na sa pagpapahayag ng saloobin. Dahil sa mahigpit na sensura ng mga Espanyol, ginamit ni Balagtas ang ibang tagpuan at banyagang tauhan upang lihim na maipahayag ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ang Albania sa akda ay nagsisilbing salamin ng lipunang Pilipino, isang bansang pinaghaharian ng katiwalian at kawalan ng hustisya. Ikatlong tanong, ano ang pangunahing aral na ipinapahiwatig ng Florante at Laura sa mga kabataan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Narito ang ilan lamang sa mga aral na ipinapahiwatig ng Florante at Laura sa kabataan. Una, itinuturo ng akda ang kahalagahan ng katapatan at kabutihang loob. Ipinapakita ni Florante na ang pagiging mabuti ay hindi kailanman nawawala ng saysay kahit dumaranas ng hirap. Ikalawa, binibigyang diin ang masamang bunga ng inggit at kasakiman, gaya ng ginawa ni Adolfo. Ipinapakita na ang masasamang damdamin ay humahantong sa kapahamakan. Ikatlo, itinataguyod ang pagkakapantay-pantay ng tao. Sa pagkakaibigan ni na Florante at Aladin, natutuhan ng mga kabataan na igalang ang kapwa nila kahit magkaiba ng paniniwala o pinagmulan. Ikaapat, hinihikayat ang kabataan na ipaglaban ang katarungan at katotohanan at huwag manahimik sa harap ng mali. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.